Yung garbage po ba na na inyo pong ordinansa, paano po iyon? Yan ba'y pinalaking multa na? Opo, kasi under naman po sa existing law, ang mga LGUs po ay pwedeng mag-impose, particularly cities, ng up to 5,000 na fines. At pag municipality, in the case of Pateros, up to 2,005. So napagkasunduan po ng mga mayors na isagad na po ang penalty to 5,000 kahit po yung pagtatapon ng maliliit na basura like mga candy wrappers, upos ng sigarilyo. Ang naging basihan po o rason ng ating mga mayors ay whether maliit or malaking basura, pag itinapon mo ng hindi tama, dapat isa lang ang penalty dahil it boils down to discipline na kailangan nating impose po sa lahat ng ating mga kababayan. At tingin ko po, yan din naman po nagsimula ang Singapore, Kated. Kaya nga po before, tinawag silang Fine City dahil apakalaki po ng multa sa hindi tamang pagtatapon ng basura. Who will implement the ordinance? Halimbawa, EDSA, mga junction, who will implement itong inyong garbage ordinance? Una-una kami po dito sa MMDA may anti-littering mga tauhan na nag-i-issue po ng ticket dyan pag nakikita. Although parang 500 lang po yung penalty. With this, may increase na po yan. Tapos dito po sa ordinansa natin, isinama po natin yung mga owners noong establishment sa harapan nila. They are required to maintain yung pong kanilang harapan ng kanilang mga establishmento at kung may makita po na mga basura na nakakalat ay pwede po sila ding issuehan ng ticket. Okay. And katulong po namin ng LGU personally doon sa mga looban po. Okay, opo. And then kapag walang pambayad na 5,000, ano po mangyayari? Well, normally po inaalaw namin na mag-community service. Pinatatapatan po namin. Ganun po ang ginagawa namin sa atin. Oo, sa amin po, so far as MMDA is concerned. Oo. Halimbawa lang, mapatupad na iyan, ikaw alam mo na yon, pangkaraniwang manggagawa, nagko-commute ka, kumain ka ng candy o kumain ka ng biskwit, itinapon mo sa kalsada, nakita ka ng inyong enforcer. Ano yon, sir? On the spot, titikitan ka, tapos bayad ka ng cash, o dadalhin ka pa sa presinto, dadalhin ka pa sa paano po? Ang ginagawa po namin yung sa proseso po namin ngayon, kinukuha po namin ng ID para makita yung pagkakakilanlan, tapos i-issuean po ng ticket. Hindi naman po inaaresto at hindi naman po kailangan magbayad agad-agad. Okay. Pero pag hindi po nagbayad, ang ginagawa po namin, i-dinidemanda po namin. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!